Sinampa ng reklamong murder ang apat sa mga huling nakasama ni Angel Joy Durolfo bago siya bawian ng buhay noong February 26. Sila sina Rodney Inchausti, fiancé ng biktima, at mga kaibigang sina Josephine Lim Uy, Paul Egok at Mo Luwang. Kasunod ito ng paglabas ng resulta ng pagsuri ng PNP Crime Laboratory na manual strangulation o pananakal ang ikinamatay ni Durolfo. Kapareho naman ito ang cause of death na nakadeklara sa death certificate ni Durolfo na inilabas ng San Juan de Dios Hospital. May mga possible po na qualifying circumstance. Ano po ba yon? Kung ito po ay plain killing lamang po, ayun po yung tinatawag nating homicide. Samantala po dito, meron po tayo mga kinoconsider na qualifying circumstance. Ano po yung mga yon? Yung po yung mga circumstansya na nakakwalify yung homicide into murder. Ano po yung mga yan? Meron po tayong tinatawag na mga evident premeditation. Meron po tayong tinatawag na mga superior in strength. Meron po tayong tinatawag na treachery. Very clear kasi na ang pagkamatay ng victim is merong considering na babae siya. Naniniwala kami na may superior strength at saka yung report na galing sa yung autopsy report from the crime laboratory. Base sa complaint sheet, alas 2 ng umaga noong Biyernes, makikita sa CCTV ang paglabas ni Inchausti, akay-akay si Durolfo mula sa hotel room. Sumakay sila sa elevator at pinaupo ang biktima sa sahig. Kasunod nila ang 3 pang suspect. Pero makalipas ang ilang minuto, binalik ng mga suspect si Durolfo sa hotel room. Bandang alas 3:30, lumabas ng kwarto sina Josephine Uy at Mo Luwang bago sumakay ng elevator. Alas 4 na ng umaga nang muling lumabas si Inchausti at Paul Egok ng hotel room, akay muli si Durolfo at bumaba sa second floor. Sa second floor na ng Soler sila sinalubong ng hotel security at doon na rin umalalay ang hotel medic para dalhin si Durolfo sa klinik. Pagkatapos ng ilang oras, binawian ng buhay si Durolfo sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay. Labis ang paghihinagpis ng ina ni Angel Joy na si Aling Evangel. Sa pagharap niya kanina sa press briefing na ipinatawag ng Southern Police District, kinuwento niya ang naging pag-uusap nila ng fiancé ng kanyang anak na si Inchausti nung magkaharap sila sa ospital. Ang isa lang sinasabi ni Rod sa akin, sorry. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan ko kayo ng pera mamaya pang gastos dito sa hospital. Ang sagot ko, hindi ko kailangan ng pera ngayon. Ang kailangan ko buhay ng anak ko. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng pulisya kung ano ang posibleng motibo sa krimen. Initially, sir, ang motive is not an element of a crime but rather the intent. But for the meantime, kailangan pa rin naman po nating i-consider ang motive. Sa ngayon po, inaalam pa rin po ng kapulisan kung ano po yung mga motibo. Kasama ring aalamin kung saan galing ang mga pasa at sugat sa braso at hita ni Durolfo. Posible raw kasing pinalo ng matigas na bagay sa ulo o aksidenteng nauntog sa matigas na bagay ang biktima. Indikasyon na nagkaroon ng struggle o panlalaban. Hinihintay rin ngayon ang resulta ng toxicology report para mapatunayan kung totoong gumamit ang biktima ng ecstasy, pati ang genital examination para malaman kung inabuso ang biktima. Nasa Anti-Cybercrime Division na rin daw ang cellphone ni Angel Joy para malaman kung ano ang nangyari bago siya itinakbo sa ospital. At nag-request na raw ang PNP sa Bureau of Immigration na ilagay sa watchlist ang 4 na suspect na nangakong haharap sa pulisya. Oscar Oida, GMA News.